Good morning and welcome sa atin pong Bread Talk kung saan atin pong pinag-aaralan ang salita po ng Diyos maging ang buhay ng atin pong Panginoong Hesus. Well, para po sa mensahe na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, ngayon pong umaga, ito po ay nasa 2 Kings chapter 22 verses 8 to 13. Ang sabi po ng Bible, "And Hilkiah the high priest said unto Shaphan the scribe, I have found the book of the law in the house of the Lord. And Hilkiah gave the book to Shaphan, and he read it. And Shaphan the scribe came to the king, and brought the king word again, and said, Thy servants have gathered the money that was found in the house, and have delivered it into the hand of them that do the work, that the oversight of the house of the Lord. And Shaphan the scribe shewed the king, saying, Hilkiah the priest hath delivered me a book, and Shaphan read it before the king. And it came to pass, when the king had heard the words of the book of the law, that he rent his clothes. And the king commanded Hilkiah the priest, and Ahikam the son of Shaphan, and Akbor the son of Micaiah, and Shaphan the scribe, and Asahiah, and a servant of the king's, saying, Go ye inquire of the Lord for me, and for the people, and for all Judah, concerning the words of this book that is found, for great is the wrath of the Lord that is kindled against us, because our fathers have not hearkened unto the words of this book, to do according unto all that which is written concerning us." Well, the title of our topic for this morning is The Revival and Renewal. The Revival and Renewal. Well, actually, ito ho yung pagkakataon na muli nilang gustong iayos, o i-rebuild yung temple, at habang sila po naglilinis, nag-aayos ng mga gamit, nakita nila yung mga offering, yung mga ibinigay para sa bahay ng Panginoon, isinurrender nila sa mga kinauukulan. Pero sa pagkakataon din ito, mga kapatid, nakita nila yung Book of the Law. So imaginein po ninyo, mga kapatid, kung tutuusin, kung inyo pong nasundan yung atin po mga nagdaang pag-aaral, sa mga iba't ibang hari, na pinayagan ng Diyos na manguna sa kanyang bayan, kung tutuusin, sa dami nila, wala pong nakakita o nakapansin, ng Book of the Law. So imaginein po ninyo, during the time pa lang ni Moses, meron na po sila. So imagine na natin kung gaano katagal nung akin pong pinag-aralan, almost 200 years. Imagine ho, mga kapatid, 200 taon na wala po silang panahon o nagbabasa ng Book of the Law. So kaya pala ganun ang kanilang kalagayan, na para silang roller coaster, nagkakaroon sila ng matuwid na hari, nagkakaroon sila ng masamang hari. Kumbaga, yun yung kanilang naging kalagayan. At tignan po ninyo, mga kapatid, ang naging resulta kung bakit sila po ay kumbaga nalagay sa pangit na kalagayan, sa kadahilan ng mayroon silang pinabayaan. Meron silang kinalimutan. Ano po yun, mga kapatid? Yung Book of the Law. Nandyan nga yung Ark of the Covenant, pero wala naman silang guidance ng salita po ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid, napakahalaga na tayo po ay laging nagbibigay pansin sa pakikinig ng salita ng Panginoon, o maging sa pagbabasa kahit po sa ating personal na oras at buhay, mga kapatid. Mahalaga po na tayo ay merong time sa salita po ng Panginoon. Kasi hindi ho natin masasabi kung ano po ang mangyayari sa kalagayan natin ngayon, at maging sa kalagayan po natin sa hinaharap. Hindi ho natin alam kung ano po ang kalagayan ng bukas. Kaya nga, mga kapatid, mahalaga po na meron tayong binabasang salita po ng Panginoon. At tignan po ninyo, mga kapatid, sa ganitong sitwasyon. Simula ho sa verses 1 and 2, ito ho yung kalagayan nila. Sila po ay binigyan ng Diyos ng hari. Pero tignan po ninyo kung ilang taon yung naghari sa kanila, at para masumpungan pa dahil sa kanya yung salita po ng Diyos o yung kautusan ng Panginoon. Sabi po ng verses 1 and 2, Josiah was 8 years old when he began to reign, and he reigned 31 years in Jerusalem. And his mother's name was Jedidah, and the daughter of Adaiah of Boshkath. And he did that which was right in the sight of the Lord, and walked in all the way of David his father, and turned not aside to the right hand or to the left. So mga kapatid, ito ho, alam naman natin na yung tatay niya, mga kapatid, hindi ho lumakad ng tama. Itong tatay ni Josiah, mga kapatid, hindi siya lumakad doon sa, kumbaga, kung ano yung tama at kalooban ng Panginoon. At pagdating, alam niyo ho ba na assassinate yung tatay niya?
Pinatay yung kanyang tatay. Kumbaga, ang iksi lang ng panahon ng kanyang pagiging hari, mga kapatid, pinatay kaagad at eto na po, sa murang edad nitong si Josiah, siya po ang pumalit na hari. And imagine po ninyo, Josiah was 8 years old when he began to reign. Ano ba ang kayang gawin at isipin ng 8 years old na bata? Imagine na lang natin, 8 taong gulang pa lang, siya na po ang hari. At eto pa, mga kapatid, kung sinundan po niyo yung mga binasa nating talata, ano bang kakayanan para makapag-analyze, ma-realize ng isang batang hari yung kanilang kakulangan sa harapan po ng Panginoon? And take note, ang sabi ho ng Bible in verse number 13, kung doon ko nagkakamali, sabi niya, "Go ye, inquire of the Lord for me and for the people and for all Judah." So tingnan nyo kung paano mag-isip itong hari nito at the age of 8 years old. So ganun ho yung kanyang naging, pananaw. Pumunta kayo sa Panginoon, itanong ninyo kung ano ba ang kalooban ng Diyos at kung ano ba yung mangyayari sa akin at sa bayan ng Panginoon at maging sa Huda. So imagine po ninyo mga kapatid, ang totoo ho niyan, nung binasa ko po yung kabuuan, ito ho yung pagkakataon ng kanila pong renewal or revival ng kanila pong kalagayan sa harapan po ng Diyos. 3 bagay po mga kapatid ang nakita ko dito po sa chapter na ito. Number 1, the revival and renewal of their covenant with God. Nakalimutan nila na ang buhay nila ay dapat laging naging, nakaayos at naka-align sa Panginoon. Dahil mga kapatid, alam naman ho natin na ang bayang Israel ay chosen nation. Bayang pili ng Diyos. Wala po siyang ibang binigyang pansin o pabor ng kagaya sa bayan ng Israel. Sila po ay talagang iningatan. Imagine po ninyo mga kapatid, kung paano sila iniligtas, kung paano sila pinerserve, kung paano pinrovide yung lahat ng kanilang mga kailangan. Ganyan po ang ginawa ng Diyos sa bayan niya. Pero ganun pa man, ang bayang pinili ng Panginoon ay pilit na parang gustong magsarili at lumakad sa sarili nilang daan. Na kung tutuusin, naranasan na nila. Nung sila'y alipin sa Ehipto, ano yung kanilang kalagayan? Oo, nabubuhay, kumakain, pero ang totoo mga kapatid, ano ba yung kanilang kalagayan? Alipin. Ano ho yung kanilang kinakain? Pagkain din ng alipin. So imagine po ninyo, yung ibinibigay sa kanilang pribilehiyo ng Panginoon ay hindi po kagaya ng kalagayan nila sa Egypt. Kung paano sila minamaltrato, kung paano sila, parang binabaliwala. So wala silang, karapatan nung sila'y nabubuhay sa Egypt. At ito, ang ginawa ng Panginoon, inalis sila. Yun nga lang, meron silang naging covenant. Meron silang naging kasunduan. Ano po ang kasunduan na nakapaloob? Hanggat kayo ay sumusunod at lumalakad sa kalooban ko, ang Diyos ang siyang bahala at ang magbibigay ng lahat ng kailangan ninyo. Pati yung tagumpay, pati yung mga pangangailangan sa araw-araw, pagkain o kung ano paman, ang Diyos ang nagpo-provide. Kaya nga mga kapatid, naniniwala po ako, napakahalaga na dapat tayo po laging maayos sa harapan ng Panginoon. Yung ating relasyon, yung ating kasunduan, yung ating ginagawa at maging yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Mahalaga po yan mga kapatid. Kaya nga, ito yung pagkakataon. Imagine, for almost 200 years, ang tagal nito mga kapatid na wala silang binabasang Book of the Law, paano kaya sila nabubuhay? Paano kaya sila? Kaya nga, hindi nakapagtataka na sila ay nandoon sa ganong kalagayan na nagiging malayo ang kanilang buhay sa Panginoon at mali yung kanilang buhay sa harapan po ng Diyos. Kaya nga, ito yung chance. Nung nakita nila yung Book of the Law, mga kapatid, anong sabi ng Bible? Ito yung kanilang chance na magkaroon ng revival and renewal ng covenant nila sa Panginoon. And second thing, then the revival and renewal of their commitment to God. Ang hinihingi sa kanila ng Panginoon ay yung i-commit nila yung kanilang sarili, yung kanilang buhay, yung ating mga ginagawa. Mga kapatid, tandaan po ninyo, pag sinabi nating commitment, para lang po maging malinaw at klaro ho sa ating lahat, hindi ito dapat pabago-bago. Ang ibig ko sabihin, wag itong parang patintero. Kapag maganda ang mood natin, okay tayo, committed tayo sa Panginoon. Pero pag nagkakaroon ng sigalot, pag nagkakaroon ng problema, conflict, o kaya nagkakaroon ng hindi komportableng kalagayan, nawawala at nagbabago yung commitment natin. Tandaan po ninyo, ang commitment, kung tutuusin, wala dapat atrasan yan. Once na kinumit mo na ang sarili mo sa Panginoon, once na inialay mo na ang buhay mo sa Panginoon, wala na dapat alisan yan, wala nang atrasan yan.
So talagang dapat diretso na tayo sa Panginoon, anuman ang mangyari, anuman ang kalagayan natin, kasi nga committed tayo sa Diyos. Whether we like it or not, gusto natin yung nangyayari o hindi, maganda yung nangyayari o hindi, because committed na tayo, hindi tayo dapat tumigil, hindi tayo dapat umatras. So sila po ganon. Yan ang problema sa bayan ng Diyos. Alam nyo kung anong nangyayari sa kanila? Kapag okay, di ba, amen sila sa Panginoon. Pero pag nakikita nila na madami yung kalaban, pag nakikita nila mukhang tagilid sila sa pakikipagbaka, o kaya magkakaroon ng famine, kung saan-saan na kagad sila pumupunta. Kung sino-sino na kagad na Diyos-Diyosan ang kanilang niyayakap para sa kanilang kalagayan. Nakalimutan nila, meron silang covenant sa Panginoon at committed na sila sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, tandaan po ninyo, panindigan natin kung ano po yung kinumit natin sa Panginoon. At ang sabi naman ng Bible, sabi nga ni Apostle Paul kay Timothy, I know whom I have believed. And I'm persuaded that my God is able. Kung ano yung kinumit ko sa Kanya, kung ano yung inintrust ko sa Panginoon. Mga kapatid, kaya ng Diyos yan, magagawa ng Diyos yan, at paninindigan ng Diyos yan, na kapag tayo ay nagsuko ng buhay sa Kanya o sumunod sa kalooban niya, hindi niya tayo pababayaan. Kaya ang problema lang, ang bayan ng Panginoon ay nakakalimot palagi. Nakalimutan nila yung kabutihan ng Diyos, nakalimutan nila yung book of the law, nakalimutan nila, kailangan nilang i-repair yung temple. Alam niyo mga kapatid, itong chapter na ito, yun na yung gusto nilang gawin. During the time of King Josiah. Nakita kasi ni Josiah na parang ang bayan ng Panginoon nalilihis na. At mukhang eto na, nung binasa na po yung Book of the Law, mga kapatid, sa kabuuan, para may idea lang po kayo, doon po nila nakita yung galit ng Diyos. Doon nila nakita na ang Panginoon ay magpapadala ng kahatulan para sa kanilang bayan. Yan yung nangyari. Kaya nga mga kapatid, kung tutuusin, sayang. Sayang yung kanilang pagkakataon na sana gusto nilang iayos at ibalik yung kanilang buhay sa harapan ng Panginoon. Kaya nga ito yung pangatlo The revival and renewal of their compliance with God. Gusto na nilang sumunod. Mga kapatid, pakinggan po ninyong maigi. Si King Josiah, yun ang naramdaman niya. Nung nalaman niya na sila po ay hahatulan, at parurusahan ng Diyos, habi nga hinapak niya yung kanyang damit. Dahil doon niya nakita yung galit ng Panginoon. Parang hindi lang ito takot, kundi napahiya sila sa tindi ng ginawa nila sa harapan ng Panginoon. Kung tutuusin, bagong hari pa lang itong si Josiah, pero yun na yung naramdaman niya sa ginawa ng bayan ng Panginoon. So imagine niyo na lang mga kapatid, talagang nalulungkot si King Josiah, nakita niya yung malaking pagkakamali nila sa harapan ng Panginoon. Imagine, for 200 years, alam niyo hindi naman nagkulang ang Diyos sa kanila noon Binibigyan pa rin sila ng hari. Pinoprovide pa rin yung pangangailangan nila. Nagtatagumpay pa rin sila. Bagamat may mga pagkakataon na natatalo sila, merong kaaway na talagang, nagtatagumpay sa kanila. Pero mga kapatid, hindi pa rin nagpabaya ang Diyos sa kanyang mga tao. Eto nga po sila ngayon, nasa itong sitwasyon. Yun nga lang, unfortunately, yung kanilang naging hakbang huli na. Kumbaga, late repentance, late realization, late return ng kanila pong kalagayan sa Panginoon. Kaya nga nung sabi ng Bible, sila po ay pinarusahan ng Diyos. Pinarusahan po sila ng Panginoon. Pero alam nyo si King Josiah, siya po ay binigyan ng Diyos ng favor. Kasi nga, anong sabi ng Bible sa verse 1 and 2? Diba? Anong sabi nung talata dyan? Maliwanag. And Josiah was 8 years old when he began to reign, and he reigned 31 years in Jerusalem, and his mother's name was Jedidah, the daughter of Adaiah of Boscat. And he did that which was right in the sight of the Lord, and walked in all the way of David his father, and turned not aside to the right hand or to the left. Hindi siya kumiling sa mali, kundi ang sinunod niya yung kanyang ama at yung kalooban ng Diyos. Kaya anong sabi ng Bible? Ito yung paglulundo. Sabi ng verses 19 to 20, ito yung blessing ng sumusunod sa Panginoon. Pakinggan po ninyo. Sabi ng verse 19, because thine heart was tender, and thou hast humbled thyself before the Lord. Si King Josiah po ito, mga kapatid. When thou hast heard this, what I spake against this place and against the inhabitants thereof, that they should become a desolation and a curse, and hast rent thy clothes
and wept before me, I also have heard thee, saith the Lord. Verse number 20. Behold, therefore, I will gather thee unto thy fathers, and thou shalt be gathered into thy grave in peace, and thine eyes shall not see all the evil which I will bring upon this place. And they brought the king word again. So anong ibig sabihin? In-spare ng Diyos si King Josiah. Hindi niya naranasan, hindi niya nakita yung parusa na ipinataw ng Panginoon sa kanyang bayan. So sa madaling salita, mga kapatid, ito po yung dapat nating tingnan at pag-aralan, na sa buhay natin, hindi ho pwedeng masayang yung atin pong ginagawa at yung atin pong pagtatapat sa harapan po ng Panginoon. Tandaan niyo palagi, pwedeng ang tao, mabaliwala yung ginagawa natin. Pwedeng sa tao, hindi ho tayo bigyan ng importansya. Pero sa harapan ng Panginoon, lahat ng ating ginagawa ay hindi po pwedeng walang kapalit. Hindi ho po pwede na wala ho yung reward sa atin pong Panginoon. Sigurado po ako, yan po ay gagantimpalaan ng Diyos. Sigurado po ako na ang Panginoon talagang tutupad sa kanyang pangako na kung tayo po ay magtatapat at tatalima sa kanyang kalooban, ang sabi ho ng Bible, ang Diyos ay magbibigay ganti sa lahat ng ating mga ginawa. Kaya nga mga kapatid, hindi ho sayang yung ating ginagawa sa harapan ng Panginoon. Kaya nga sana sa umagang ito, tunay po na tayo ay napagpala at nabusog ng salita po ng Panginoon. Samantala, ito po ang ating trivia ngayon pong umagang ito, mga kapatid. Ano po ang pangalan ng mother nitong si Josiah, ni King Josiah? Ano po? Yung pangalan ng magulang o ng nanay ni King Josiah. Nandyan po yan sa mga talatang pinag-aralan natin. Ano po? So ito naman po, ang mga sumagot ng tama kahapon, ilang taon si King Manasseh na maging hari. Ayan. Sabi ho ng Bible, siya po ay nagsimulang maging hari at the age of 12 years old. Ayan. So mga kapatid, 12 taon. At ito po, mga sumagot ng tama. Number 1, si Sister Jen Baculpo. And then number 2, Sister Mati Hekilio. Imagine po ninyo, may sakit pa yan, nag-top 2 pa siya. Sister Mati, good morning. Partida pa, no? May sakit ka pa niyan at nasa top 2 ka. And then number 3 ay si Sister Marian Kauyong. Ayan, palakpakan ho natin sila. Good morning kay Sister Jen, kay Sister Mati at maging kay Sister Marian. Sila po ang top 3 yesterday. And then, ito pa po ang mga sumagot ng tama. Pang-4, Sister Weng. Pang-5, si Ninang Kiten. Pang-6, si Ninang Ana. Pang-7, si Ate Sara Abot. And then pang-8, si Sister Glidel. Pang-9, si Sister Jessa Osinada. At ang pang-10 ay si Preacher Alvin Ilalim. Ayan, congratulations sa inyo dahil kayo ay sumagot ng tama kahapon. Kayo yung top 10. At ito pa, mga kapatid, meron pang mga karagdagang sumagot ng tama. Pang-11, si Ate Rose. Pang-12, si Sir Candy Ochoa. And then pang-13, si Ninang Alice na Launan. Pang-14, si Kuya Joe Trinidad. Pang-15, si Brother Gab Custodio. Pang-16, si Sir Marivic Siasol. At pang-17, si Brother Mario Gayeta ng Gospel Bible Baptist Church. At maging si Ate Nelly ang pang-18 po natin. Ano po? So again, maraming salamat sa inyong partisipasyon. At nawa patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Gusto lang nating batiin yung mga nakasama natin this morning. Good morning kay Kuya Joel Vito ng East Bagong Barrio. Kasama ho natin sila ngayon. At maging kay Sister Sara Abot mula sa Sangandaan. Ayan, good morning Ate Sara. At ito ho, yung mga kapatiran sa Calbayog. Kasama natin si Sister Erica. Andyan po si Antoinette at maging si Nanay Silvia Ranalan. Ako, Nay, good morning po sa inyo. Ano po, masaya kami at kayo po ay naka-join ngayong umagang ito. God bless sa mga kapatid natin mula dyan sa Calbayog, Samar. At kasama rin natin si Brother Leo Aranwes. Ayan, good morning, Brother Leo. Natutuwa kami dahil ikaw ay nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. Sana talagang magtuloy-tuloy na ikaw ay gamitin at palaguin sa iyong espiritual na pamumuhay. Again, salamat sa mga nag-join. At ito po, ang wag nating makalimutang ipanalangin. Si Kapleo Kagawan,
Nanay Olivia Tahuna, si Kuya Ray Cortez, at lalo na po Sister Sherry Rose sa kanya pong recovery. Sana talagang mabilis na mag-heal yung sugat at talagang ito po gamitin ng Panginoon para lalo siyang pagalingin at palakasin. At syempre, sama rin natin sa prayer, Sister Mati, na-miss natin siya kahapon. Wala siya sa ating prayer meeting. But ganun pa man, nandyan, nakaka-join po sa atin. Maraming salamat. Mga kapatid, meron tayong family altar mamayang gabi. Huwag ko ninyong makalimutan. Tayo po ay muli magsama-sama para sa pag-aaral sa salita ng Diyos at sa pananalangin para ho sa mga pamilya at kapatiran na naka-assign sa atin pong family altar. Again, salamat po sa lahat na nag-join ngayong umaga. Ingat po tayo palagi and good morning to everyone. Father of lights, giver of gifts, there is no shadow in you. Author of life, fountain of grace, each morning your mercies are new. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of love, source of all good, tower of strength and my shield. When you gave your Son for those who rebel, your love for the world was revealed. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of peace, calm all the weak, though mountains fall into the sea, though tempests may rage.